Hello guys! Ayan, for today's video po is ituturo ko sa inyo kung paano po mag-receive ng pera from Cebuana Lawyer po. Ikaw po yung pinadalan. Ikaw po yung mag-claim. Ikaw po yung mag-claim ng pera. So una po is humihingi po kayo ng form doon sa guard kasi minsan po guard po yung nagbibigay ng form. So dito po makikita nyo po dito sa taasan po is yung client signature over printed name. So dito ilalagay nyo po yung pera and pangalan ng pinadalhan. Kung ikaw po yung pinadalhan, ilagay nyo po dito. Tapos, pipirmahan nyo po sa taasan. Ito po yung signature nyo po. Tapos, ito po yung pangalan niya. Sample po itong pangalan na Maria Torres po. Pangalan. Tapos, dito, makikita nyo po dito na ito po yung sender. Kung sino po yung nagpapadala po. So, sample natin si Juan de la Cruz. Ilalagay natin dito Juan de la Cruz yung nagpapadala. Tapos, dito sa taas, iti-check na po yung payout. Yan, si payout po, i-check na po. Yan siya. Para malaman po ng na payout po siya. Tapos, dito sa baba is pero yung purpose of remittance. Tapos, ilagay nyo po dito either allowance, payment, or daily needs. Hindi po yan lahat ilalagay. Isa lang po dyan. Or ano po yung purpose ng pagpapadala sa inyo ng tao ni Juan de la Cruz. Tapos dito po is meron pong relationship to receiver or sender. Ano pong relasyon nyo po sa nagpapadala sa inyo? Kamag-anak po ba? Pamilya po ba? O kaibigan? Tapos dito ibalagay nyo po yung number nyo, yung mobile number nyo. Tapos dito sa baba po na may email at birth date, optional lang po yan. Nasa sa inyo po lalagyan o hindi. Tapos dito naman sa kabila meron pong receivers. Kung sino yung magre-receive po, dapat parehoan dito sa baba at dun sa taas. Lagay nyo po Maria Torres. Sample lang pong pangalan yan ha. Tapos sa control number, kasi yung si Juan de la Cruz, pagsisend yun sa inyo ng control number. So yun ang ibibigay nyo dito sa baba. May control number na ibibigay ni Juan de la Cruz sa inyo na yun ang malalaman nyo po kung ano ang control number na pinapadala niya. Kasi si Juan de la Cruz lang po ang makakaalam ng control number niyan. Tapos ilagay nyo po dito ang amount. After nyan po, ibibigay nyo po ito sa sa teller. At ito naman po guys ang hinahanap ng mga IDs, valid IDs na pwedeng ipakita para mag-claim ng pera. Ito po ay passport, national ID, driver's license, PRC ID, NBI clearance at UMID or SSID. Yung kasi, minsan kasi guys ang national ID kasi is minsan po may maghahanap talaga ng mga supporting document. Pwede itong magkasabay ang national ID at NBI clearance. Pati din itong NBI clearance, minsan po ang iba is naghahanap pa ng ibang supporting documents. Pwede itong dalawa magkasabay. Pero ito sila guys, at pwede din itong PRC ID. Yan, itong UMID, itong driver's license, passport, pwede na po yan. Ito mga valid na po yan. Pwede nyo pong magagamit yan sa pag-claim po ng pera. Minsan pang iba is ang mga school ID. Ang school ID po kasi guys is valid po iyan pag legal age na po yung nagre-receive ng pera 18 above. Pero pag hindi po siya 18 above like high school pa lang is hindi po talaga nila tatanggapin yan. Note po school ID is only for 18 above po ang tatanggapin nila. Tapos yung below 18 po is maghahanap pa sila ng 18 above po na ID o supporting documents pa nitong kasi hindi po talaga pwedeng mag-receive ng pera yung below 18 po. Yun lang po. Thank you so much for watching MB Vlogs.